Ayan, good day mga kahimas. Kumusta po kayo? At ito na yung part 2 ng Toyota Vios exterior buffing tutorial. Ayan, yung itsura nya kahapon after natin liyahin at tanggalan ng asfalto dahil marami ding overspray yung mga area or magaspang na hindi kaya ng kerosene, kaya tayo nagliha. So, tuturo ko naman sa inyo kung paano yung mga pagbabapping at ano yung mga chemical na gamit ko ng rubbing compound. Okay, so ayan mga kahimas, yun yung itsura nya. So ito mga kahimas, yung mga gamit ko ng rubbing compound or nagagamitin ko. Ayan, sa mga parte or parts na aking mga niliha, gagamitan ko siya ng rubbing compound 3M, yung matalas, yung kaya niyang ikating yung number 1000 na pinaglihan. So gagamit pa rin ako niyan kahit na nagliha na ako ng 3000 para matanggal yung mga acid rain na mga hindi tinamaan ng pagliliha. Okay, para pantay din yung kintab. Meron kasing part na hindi tinamaan ng pagliliha dahil ano lang siya, hindi siya magaspang. Hindi siya magaspang, ayan, kulay brown. Kaya napapansin niyo yung ano ko, wool pad ay kulay brown. So kulay brown po kasi yung 3M. Okay, yun yung first step po na gagamitin. Sa yan, kasi meron siyang mga acid rain or mga bakas na mga tubig na natuyo, tawagin ay watermark sa mga body painted at yung mga hindi tinamaan ng pagliliha, para magpantay or makuha yung mga libag sa mga area. Then tuturo ko sa inyo yung procedure ko ng pagbabapping mga kahimas, at ikutan mo natin yung area para makita nyo kung gaano kadumi yung mga kumapit na ano. Sa bali yan mga kahimas ay meron siyang overspray kung tawagin, kaya ang pantay yung pagkakaliha. Meron ano po yan, nirepair or pininturahan, kaya pantay ang pagkakaliha para mabawasan yung mga balatsuha kung tawagin. Then step 2, rubbing compound na gagamitin natin with buffing machine. Syempre kahit anong brand mga kahimas, pwede po yun. Basta basahin nyo lamang po yung instruction. Kahit anong brand ng mga rubbing compound or pagliliha ay pwede naman po yun, epektibo naman po yun. Microtex, ang 3M, Meserna, Dupont, kahit anong brand po, kahit sa mga turtle na mga rubbing compound po, epektibo po yun. Yan. Yan po yung i-apply natin na chemical sa mga area. At ganoon din syempre sa bumper kahit hindi niliha, para matangay yung mga acid rain or watermark sa bumper or sa mga parte ng mga niliha. Then gagamit din tayo ng step 2 rubbing compound. Yan. With foam pad. Yan gagamit natin mga kahimas, foam pad. Okay, gamitin natin. And APC syempre, pang step 3 natin. Pang step 3 rubbing compound. And yan, ang foam pad ko gagamitin, yung kulay gray. So kumbaga step by step mga kahimas gagawin natin. Magkakaibang pad ang ating i-apply sa pagbabapping. So okay na mga kahimas, naka-ready na yung mga gagamitin natin sa parte ng ating ibabapping. Step 1, syempre naka-transfer siya sa maliit na bote. Step 2, migwash. Step 3, yung APC na wax. Yan para sa mga car wash owner, mga baguhan, at sa mga gusto matuto mag-detail or mag-bapping na makinis, magpakinis ng mga sasakyan. So karagdagang kalaman para sa inyo mga kahimas, di ba? Sa mga nagninegosyo. Yan. Lagyan nyo po ng tanda para hindi kayo malito. Tulad niyan, kulay dilaw, step 1 ko. Nilagyan ko lang ng sticker or tape. Or depende na lang sa bote na gamitin nyo.
migwars. Gamit natin syempre. At foam pad. At bago nyo lagi gamitin yung mga bapping machine pad ay kailangan lagi malinis upang hindi mag-cause ng hologram or swirl mark. So kapag marumi po kasi yung foam pad or wool pad ay nagkikis po siya ng hologram or swirl mark. Then syempre yung APC nakatransfer dun sa small bottle. At foam pad na kulay gray. So nakaseparate din yung kulay mga kahimas. So ayan, sample natin dyan. So gagawa ako ng panel na ating sasampulan ng ating tutorial mga kahimas. Para sa mga baguhan, magkasagawa ako ng pag-tape para makita nyo kung gaano kalaki ang pagbabago kapag binabapping ang sasakyan. Hindi po authorized na laging pinapaditil ang sasakyan. At hindi rin po authorized na lagi binabapping ang sasakyan. Pwede po yan makaupod na pintura ang bapping machine. Kaya doble ingat po mga kahimas. Maging maingat lamang po. So sa sample ko sa inyo mga kahimas ng 2x2 size lang yung mga diskarte ng pag-a-apply ng chemical at pag-a-apply ng bapping. Okay, pwede pong direct sa basahan sa wool pad at pwede rin naman po direct na sa kaha. Maraming diskarte mga kahimas ng pag-a-apply ng rubbing compound. Ang mahalaga ay yung sakto lang. Yung sakto lang ang lagay ng rubbing compound. Siyempre kung sobra, nakakahiya naman sa may-ari ng car wash or wag rin naman natin tipirin, di ba? Kumbaga sakto lang. Yan, kailangan lagi malinis yung area at malinis din yung wool pad bago nyo i-apply. Kahit sa foam pad, ganoon din. Okay? So, paandar natin siya ng number 1 at wag nyo itutulak yung bapping machine. Wag nyo ganong itutulak dahil pwede makaupod ng pintura. Ito na, gagamit tayo ng speed number 1. So, left and right lang mga kahimas. Left and right ang apply ng bapping. So, marahan lamang po. Doon ka lang sa part 10 na mayroong in-apply na chemical. So, yun. Na-apply natin mga kahimas at kailangan naman natin siyang ipa-absorb. Gagamit tayo ng speed number 2 para ipa-absorb sa body painted yung chemical. Patuloy lamang po tayo. Wag po kayo gagamit ng overspeed. Gagamit tayo ng speed number 3 for finishing para tanggalin yung rubbing compound sa body painted. So naipa-absorb na natin mga kahimas. So pipinish naman natin. Tatanggalin natin yung rubbing compound. So ganoon lang ka-basic mga kahimas. So okay na. Then sa babang bahagi naman tayo. Yung pag-a-apply ng rubbing compound. So, ganun pa rin mga kahimas. Step number 1 pa rin. So, yung diskarte ko naman ay sa wool pad kung nilagay yung rubbing compound. Ayan. Marami kasi diskarte na pag-a-apply ng rubbing compound. Then, syempre, gagamit tayo ng speed number 2. So, ganun pa rin mga kahimas. Left and right. At kailangan natin gamit ng speed number 2 para ipa-absorb sa body painted yung rubbing compound at yung ikot ng wool pad or bapping machine. So gagamit tayo ng speed number 3 sa ganong speed pa rin, speed number 3 at ganoon pa rin proseso, left and right. Patuloy lang po tayo mga kahimas, doon pa na sa area. Ayan, tuloy lamang po. Then, ingatan nyo pala yung mga kantuhan na babara ng bapping. So, ayun na mga kahimas.
At wag po kayo gagamit ng pagbabapping na paikot. Okay mga kahimas. So paikot na po yung bapping. Umiikot na po yung kanyang tela or machine. Umiikot na po yan. So ganyan lamang mga kahimas, kahit sa mga Amerikano, ganyan sila mag-procedure. Ganyan yung procedure nila ng pagbabapping. So left and right. Hindi nyo kailangan paikutin na po yung bapping dahil umiikot na po yan. Kailangan nyo lang po ay pantay ang pagbabapping at ipa-absorb sa body painted. So ay mga imas, then after natin dito sa wool pad, then ayan, nakita nyo diba? Umiikot na yung bapping na hindi nyo na kailangan ikutin pa yung bapping ang pag-a-apply dahil umiikot na po yan. So left and right lamang, left and right and up and down. Okay, kailangan po lahat ng area tamaan. Kano lang mga kaimas, baga aalalayan nyo lang. Then tapos na tayo mga kaimas sa rubbing compound na 3M. Then gagamit naman tayo ng Migwars na nakatransfer sa bote syempre. Ayan, yung Migwars number 80 or 83, pwede po yan based on my experience. Basta katulad ng sabi ko mga kahimas, ay basahin nyo lang yung instruction kung ano yung kanya i-cutting. Yan, pompa naman tayo mga kahimas. Gamit tayo ng step 2 or 2.0 rubbing compound. Any brand pwede po yun. So ganun pa rin mga kahimas, 2x2 size pa rin or depende sa inyo. Yan, para sa mga baguhan. Then kalat mo na yung chemical. Okay, gamit ako ng speed number 1 ulit. Ganun pa rin, same procedure ng sa wool pad or tela. Left and right. Kailangan pantay po yung pagkakabapping. At di nyo na kailangan ikutin yung bapping syempre dahil umiikot na po yan yung foam pad or machine. And then gagamit tayo ng speed number 2 para ulit ipa-absorb sa body painted yung rubbing compound at yung ikot ng foam pad. Ganun pa rin mga kaimas, left and right pa rin. Ang mahalaga po ay tamaan lahat ng area. At hindi nyo kailangan itulak yung bapping dahil pwede makaupod ng pintura. Pwede makaupod or makasira ng pintura or makasunog, lalo sa mga kantuhan. At gagamit na po tayo ng step number 3 or speed number 3. Yan, speed number 3 po gamit natin. So ganun pa rin, doon pa rin sa area na yan. Tuloy lamang po. And left and right. Yan. Then sa mga bagong viewers ko mga kahimas, ay sa mga hindi nakapanood ng mga yan mga kahimas. Okay, ibang diskarte naman ng pag-apply ng rubbing compound. At ganoon pa rin, same procedure pa rin. 1, 2, 3. At sa mga hindi nakapanood ng mga ano ko, ng mga kung paano ko niliha yan, paano ko tinanggal ng asfalto, nasa part 1 po mga kahimas para sa mga bagong viewers, ng mga hindi nakapanood ng upload ko kahapon ng part 1 nitong Toyota Vios. Bago ako magtanggal ng asfalto, then kung ano yung ginamit kong pangalis ng asfalto at kung ano yung ginamit kong liha at kung paano yung diskarte ko. So ayun mga kahimas, nakagamit na tayo number 1, then 2 naman para ipa-absorb yung rubbing compound 2.0 or step 2 sa body painted. Okay, ganun pa rin mga kahimas, left and right pa rin. Patuloy lamang po. Left and right and up and down. So ulitin ko, hindi nyo kailangan itulak ang bapping at gumamit ng overspeed na 4, 5, and 6 dahil pwede po yung makasunog or makaupod ng mga pintura lalo po sa mga kantuhan.
So, payong kaibigan lamang mga kahimas. So, ayun na mga kahimas. Okay na. Nakapag-apply na tayo ng chemical na step number 1, rubbing compound, 3M, and step number 2, migwars. So, papakita ko sa inyo na malapitan mga kahimas kung natanggal ba yung pagliyahan. So, ayun mga kahimas, kayo na ang saksi kung natanggal yung mga pinagliyahan. Yan, para sa mga baguhan na gusto matuto mag-bopping. So, ganyan lang po kasimple. At gagamit naman tayo ng step number 3 na APC ang gamit natin with foam pad. Syempre, machine pa rin gamit natin. Pang wax, APC wax. Wait lang mga kahimas, at akin lang siyang iayos or isasaksak. Yan, extension. So, ayun na mga kahimas. So, nakapagbabi na tayo ng step number 1 and 2. At tayo naman ay magkasagawa ng number step number 3. So, ulitin ko, kailangan lagi malinis yung pad bago nyo i-apply. At pwede rin po sa foam and pwede rin po direct sa kaha pag-apply ng wax. So, ito yung diskarte ko mga kahimas pag-apply ko ng wax with bopping. Yan, pwede yung pag-apply ng pabilog. Pwede po yung mga kahimas. Pag-apply ng wax, ang mahalaga ay tinamaan lahat at tamaan din lahat ng machine yung mga in-apply ng wax. Then, yung diskarte ko na pag-apply ng wax, ganoon mga kahimas, left and right. Pangalawang diskarte ko. Yan, para sa mga baguhan. Para sa mga baguhan yan, tulong ko sa inyo yan. Para sa inyo po yan. So, ayun na mga kahimas, at nai-apply ko na yung dalawang kong diskarte na pag-apply ng wax. So, napakasimple lang. Kahit anong wax po na pwedeng i-bopping, pwede po yun. Kahit sa mga turtle wax, pwede po yun. Yan. So, ayun mga kahimas, at atin naman siyang buburahin gamit ang foam pad. Okay. Pwede. Bali dito sa mga kahimas, sa machine na to gagamit tayo ng speed number 2. Kasi sira na po kayo kasi yung speed number 1 nya. So ganun pa rin mga kahimas ang procedure ko. Yung ikot ng bopping, left and right, then yung speed 1, 2, 3 sa pag-apply po ng wax, ganun pa rin po. Same lang po nung una na ginawa ko. Ganun pa rin mga kahimas, left and right pa rin syempre. Yan. Medyo mahirap mga kahimas at madal tayo ng copyright sa kabilang bahay dahil may nagka-sounds na naman. Ang hirap mag-edit. Mga kahimas. Dahil lagi may nagka-sound sa kapitbahay. So ganun talaga, tayo lang mag-adjust. Yan talaga buhay. Hindi naman tayo palaaw eh. So wait lang mga kahimas. Yan, para sa mga bagong viewers, yan. Shoutout po sa inyo. Ang bagong subscriber, shoutout po sa inyo. Then gagamit tayo ng basahan para matanggal yung ibang residue ng wax, yung mga tumigas. Siyempre kailangan lagi din malinis yung basahan bago nyo i-apply. Shoutout po sa lahat ng viewers ko and subscriber. Yan. Okay na mga kahimas, nakapag-apply tayo ng wax. At gagamit naman tayo ng ibang diskarte ng pag-apply din ng wax. Yan. Pwede rin yung mga kahimas. Ganyan diskarte. With foam pad. Same nung sa una kong ginawa mga kahimas sa rubbing compound. Pwede rin po yan. At kailangan po lahat din itamaan. Lahat ng area tamaan. Yung speed ay 1 para
number 1, ikakalat nyo muna yung chemical. Then 2, ipapa-absorb nyo sa body painted yung wax. Then 3, kinakailangan nyo nang i-finish or tanggalin yung wax. So ganoon lang mga kahimas, halos same lang ng rubbing compound na in-apply natin. Yan, patuloy lamang tayo mga kahimas. Gamit tayo speed number 2. Huwag nyo pala ugalin mga kahimas na magwa-wax na nakabilad sa araw, dahil pwede siyang mag-cause ng ang hologram, dahil tumitigas po yung wax sa foam pad or rubbing. Tumitigas po yan, nagkakos po yan ng hologram or swear mark. Pa yung kaibigan po sa inyo, sa mga gusto matuto mag-vaping syempre, at sa mga car owner na nagpapadetail, yan, para magkaroon kayo ng idea kung ano ginagawa sa inyong sasakyan pag iniiwan nyo para ipa-detail. Siyempre, depende rin po sa cases dahil magkakaiba ang mga diskarte ng mga detailer. Ito po, diskarte ko lang para meron akong ma-share sa mga baguhan na gusto matutong mag-vaping, lalo sa mga car wash owner na mga baguhan na nag-negosyo. So, ayun na mga kahimas, okay na. Yung difference, ayan, kitang-kita nyo naman kung ano itsura nyo nung una, bago natin yan, bago natin i-vaping, then after natin i-vaping, di ba? So okay na mga kahimas. So matutuwa na syempre ang buyer. Yan, pakita sa inyo mga kahimas na malapitan. May buyer na yan mga kahimas. Nakita na yun ng buyer na babae. May dumating kasing buyer. So, ito na mga kahimas. At malapit na tayong matapos. So, mga handle na lang. May dumating kasing buyer. So, ito yung nagustuhan. Hindi nagustuhan yung black. Black na bios. Bali, ito yung nagustuhan. So, bubong lang tayo mga kahimas. Kalahating bubong tsaka kalahating side. Syempre, itong kapraso. Medyo nakalimutan ko at aking babalikan. Ayan. Ayan. So, bali, ano pa lang yan mga kahimas? Ano pa lang yan? Step 1 pa lang. Step 1 pa lang ginawa ko dyan. 3M pa lang. 3M pa lang ina-apply ko. So, bali dito ay wala pa. Sa ano pa lang mga kahimas? Rubbing compound na 3M ang gamit ko. Mamaya na ako mag-apply ng migwars after ko nang applyan ng vaping na with rubbing compound na 3M. Okay. Ayan. Pati sa may plate number. Nagliha rin ako ng bahagya. Ayan. So, ito mga kahimas. Konti na lang tayo. Medyo hindi na kaya siguro ng katawan. Medyo mahirap. Kaya konting pahinga muna. Masakit sa katawan ang vaping. So lapit na mga kahimas. So ito na mga kahimas, tapos na natin. Then yan. Tatanggalin ko na lang yung mga tape para ipa-car wash, para matanggal yung mga rubbing compound powder. At yung loob ng mga handle okay na rin siya. So binaping ko na rin, gamit ko ay Dremel. Pero yung chemical, ito rin yung ginamit ko na chemical. Okay, nagkaiba lang sa machine kasi yung machine na gamit ko ay maliit lang. Dremel. Yung sa pang plate number okay na rin siya. Malinis na, meron nga lang dent. Yung upload ko kahapon, yung sinasabi ko sa hood. Sana ba yun? Hindi na nakakita. Ay, sa kabila. Yung tayo pa lang ng ibon ay hindi na yung kaya ng ano. Hindi na yung kaya ng vaping.
Okay, ang kailangan sa mga tayo ng ibon at mga deep scratches ay paint correction. Yung paint correction na mga tinatawag, yun yung kinakailangan na spot repair. Okay? Kung sakaling meron tayo, kung sakaling meron mga tayo ng ibon hanggat maaari sa mga car owner ay punasan nyo agad kasi nakaka-apekto yan sa mga top coat o pintura ng mga sasakyan. So nakakasira po yan pag tumagal. Pero kung one day lang ay punasan nyo na kaagad. Ano po yan pag tumagal po yung tayo ng ibon ay nakasira ng top coat, kinakain yung top coat or pintura, then pwedeng pagsimulan ng kalawang. Pwedeng kalawangin yung part ng sasakyan nyo kapag meron mga tayo ng ibon. Yun lang pa yung kaibigan lamang po. Sa mga headlight, may nagtatanong kasi sa akin sa headlight kung magkano daw yung restoration. Okay? Hindi niya lang niliwanag. Pero ang diskarte ko po sa paint correction, restoration ng headlight. Ang diskarte ko po kasi inaalis ko yan. Loob at labas ay nililinis ko. Okay? So iba yung bayad nun, iba yung presyo at iba rin yung bapping headlight or tail light. Ang bapping ng headlight with tail light, ang singilan ko po ron ay 400 singilan ko. Pero yung ang restoration, singilan ko po ron ay 4,000. So kakalasin ko po kasi yan. Then inside and out ay lilinisin. Yan. Baka nanonood si sir. Ito yung tawag ko. Then ito pong ginawa ko rito, lang to, exterior buffing. Hindi po ito yung tinatawag na paint correction. Iba po yung procedure ng paint correction. At iba rin po yung mga procedure ng mga tinatawag na mga 3-step exterior detailing. Sa procedure ko, engine wash, windows watermark removal, pati yung loob, kinakailangan ko linisin. So ginawa ko rito, body painted exterior buffing. So iba rin yung mga detailing ng mga mag wheels. Iba rin yung procedure diyan. Meron din yung mga buffing at chemical na ginagamit. So para sa mga bagong viewers, diskarte ko diyan. Ganoon din mga kahimas yung ginawa ko rito. So tinatanggal lang ko ng asfalto, then tinatanggal ko tong buong gulong with mags. Then lilinisin ko yung loob. Then eto, tatanggalan ko ng asfalto. Inside and out ay binabapping ko. Then syempre kapag meron mga nakaipit ng mga bato sa mga ganito, kinakailangan nyo alisin yun. Yun po yung mga diskarte ko sa mga mag wheels detailing. Para magkaroon kayo ng mga idea para sa mga baguhan. At pati yung mga loob, kailangan mo rin linisin. At iba rin yung procedure ng ng underwash at under detailing. Ang underwash po kasi hinugasan ng ilalim, mga yan, then chassis. Sa detailing naman, ultimo tornilyo kailangan maibalik mo sa dating kulay. Kailangan malinis sa underwash detailing. Yan, meron kasi mga may mga tayo ng ibon. Lagi ko sinasabi, pag meron mga tayo ng ibon ay tanggalin nyo na agad, di ba? Ano naman yun basa na lang, punas nyo agad o kaya tissue. Pwede naman yun. Hindi kasi pag may tayo kasi ng ibon ay hindi kaya kahit nasagarin mo ng pagliliha. And pag sinagad mo ng pagliliha, maapektuhan lang yung pintura or pwedeng maupod yung top coat ng sasakyan. Kaya hindi rin basta lihan ng mga sasakyan. May katapusan din kasi yung meron din kasing kapal yan or level yung mga top coat. Kaya kung napapansin nyo, meron sa ibang detailing, meron silang paint gauge. Okay? Yung panukat ng pintura. Meron. Okay, ito lamang yung mga ginagawa kong mga bapi pambenta. Yan ito. Okay? Hindi ko alam kung susundan yung Innova or yung Toyota na Rush. Baka yun ang susunod. So ayun, mag-aalis muna ako ng mga tape, then diretso sa car wash. So kailangan pa kasi ipa-car wash itong mga kahimas. And after ng car wash, kailangan pa apply ng hydrophobic wax. Hindi kasi pwedeng hindi car wash kasi yung mga liquid or powder ng mga rubbing compound ay sumisiksik dito sa loob. Yan, sumisiksik sa mga gilid. Sumisiksik yan.
Para magkaroon kayo ng idea. Then dyan, yan yung mga powder. Then dyan sa mga sulok. Yan, binapin ko na rin yan. Tanggal na rin. Gamit ko yung Dremel. Pinakita ko sa inyo. Yan, para sa mga gustong bumili ng Dremel, ay meron po nun sa Lazada. Pwede kayo dun umorder. Mas makakamura kayo. Ayan. Then yung mga kasama niya na mga gear, eto. Teka. Ayan. May mga kasama rin siya mga pad. Then yung mga pad niya, mga foam, ayan, kasama rin yan. May nire-recommend sa akin na bopping, kaso nagkakahalaga ng ang mini bopping, nagkakahalaga ng 15,000 sa mini bopping. Yung buti lang na-discover ko sa Lazada, nakabili ako, kasama na yung lahat ng mini bopping, pati yung mga foam, umubos na ako ng mga 5K. So ang laki ng nabawas ko, di ba? Ang laki ng tinipid ko, tsaka kompleto pa yung mga nabili ko mga foam pad at mga gear or mga bala ng mga mini bopping ko Dremel. So diskarte lang naman yan. Tsaka tanong-tanong din syempre. Pero hindi kasama tong mga mga bopping ko. So bukod yan. Iba yung diyan. Iba yung presyo niyan tsaka tong mga Dremel. Ito lang magkasama. Yan yung chemical ko syempre. Yan. So mga kakaimas, tatanggalin ko muna yung tape. Yan, kailangan na ipa-car wash to. Kasi parating na yung buyer. So ganun lang basic, di ba? Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.